Nakaka-excite dahil for the first time sa account ni John ay tinalakay niya ng malaki at malawak yung kaligtasan na kabilang ang mga Gentiles na katulad natin. So basahin natin ang ating passage ngayong umaga sa John chapter 12 verse 20 to 36. And the Lord said, "Now among those who went up to worship at the feast were some Greeks. So these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, 'Sir, we wish to see Jesus.' Philip went and told Andrew. Andrew and Philip went and told Jesus. And Jesus answered them, 'The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me. Where I am, there will be my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Now is my soul troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I have come to this hour. Father, glorify your name." Then the voice came from heaven, "I glorified it, and I will glorify it again." The crowd that stood there and heard it said that it had thundered. Others said, "An angel has spoken to him." Jesus answered, "This voice has come for your sake, not mine. Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out. And I, when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself." He said this to show that what kind of death he was going to die. So the crowd answered him, "We heard from the law that the Christ remain forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is the Son of Man?" Jesus said to them, "The light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest darkness overtakes you. The one who walks in the darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light." And Jesus had said these things and departed and hid himself. Ito yung ating passage sa umagang ito. Napaka ganda dahil alam natin na yung Greeks na binabanggit dito ay mga Gentiles at alam natin na ang ating sarili ay kabilang sa mga Gentiles. Ngunit bago natin talakayin yan, konting review muna tayo dun sa dalawang huling passage na ating tinalakay dito o dalawang preaching na ating tinalakay dito sa John chapter 12. Yung first preaching natin ay yung resulta ng ministeryo ng ating Panginoon sa mundo, kabilang yung Israel, ay naipakita yung pag-ibig na dapat na yung pag-ibig na nagbubunga ng pag-ibig pabalik sa Diyos sa pamamagitan ng tamang pagsunod kay Kristo, tamang pag-worship kay Kristo. At yung pangalawa naman natin na preaching ay nagdala ng joy and peace sa lahat ng inabot ng kaligtasan at buhay na dala ni Kristo. Ito yung yung joy dahil wala na tayong war against God at peace dahil meron tayong comfort doon sa presensya ng ating Panginoon. Ngunit ngayong umaga naman, mga kapatid, ang tatalakayan natin ay hindi lamang na nasa sa scope ng Israel o hindi lang nandoon nakapaloob sa bayan ng Israel. Alam natin, yung unang dalawang preaching, ang kabilang doon ay yung mga Israelites, but yung prinsipyo nung tinuturo ni Kristo ay nakarating sa atin dahil sa pamamagitan ng kanyang mga disciple o yung sa pamamagitan ng mga apostol. Ngunit dito sa ating passage ngayon, directly na dinedeclare ni Kristo sa lahat, mula sa Israelites at gayon din sa mga hentil, na yung kaligtasan, bunga ng kanyang kamatayan sa krus, ay mapapa sa kamay o matatanggap ng lahat ng nation kung sila ay mananampalataya
kay Kristo. Hindi natin sinasabi na buong lahat ng tao na nilikha. Ang sinasabi natin lahat ng nation, ito man ay maging Gentiles o Jew, kung siya ay may pananampalataya kay Kristo, kung siya ay hinirang ng Diyos sa kaligtasan kay Kristo. Makikita natin dito, yung audience ng ating Panginoon ay hindi na lamang mga Israelites. Kung titignan natin sa una nating dalawang preaching, ang kanyang mga audience ay mga Israelites. Doon sa meeting nila sa bahay ni Lazarus, makikita natin na ang kausap ng ating Panginoon, yung mga disciples and followers niya. Pangalawa naman, doon sa triumphant entry, makikita natin na mga Hudyo yung kanyang kasama at kanyang binigyan ng proclamation ng kanyang pagpasok bilang hari at yung kanyang kaharian na paparating. Ngunit dito sa ating passage ngayon, kabilang na yung mga Gentiles. Makikita natin sa verse 20 na itong mga Gentiles na ito ay kabilang din pala doon sa mga pumunta doon sa Israel o sa Jerusalem para mag-observe nung Feast of Passover. Nakikita natin dito na directly na sila ay nakita nila directly si Kristo dun sa triumphant entry. Ngunit huwag tayong magkaroon ng mabilis na kaisipan na mula doon sa triumphant entry ni Kristo ay sila ay mananampalataya na ni Kristo o sila ay nagkaroon na ng ng interes na makilala si Kristo. Doon sa triumphant entry, nagkaroon lang sila ng curiosity na kung sino itong Kristo na ito na sineselebrate ng mga Hudyo, sino itong sinasalubong nila na parang hari. Yun lamang yung kanilang idea kung sino si Kristo. That time, kaya sila nagkaroon ng curiosity dahil hindi nila nauunawaan kung bakit sineselebrate ng mga Hudyo si Kristo. Ano yung mga ginawa ni Kristo? Ano yung mga katuruan ni Kristo? Maari nating masabi na sila ay nagkaroon ng interes na makilala ng lubos si Kristo, hindi lamang curiosity na kung sino ito si Kristo, bagkus nagkaroon sila ng interes na makausap si Kristo at malaman yung kanyang mga teaching pagkatapos nung pagtaboy ni Kristo ng mga traders o ng mga nagbebenta ng kalapati, tupa, doon sa templo ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik sa templo ng Diyos sa Jerusalem at nakita niyang muli na meron ng muling nagbebenta ng mga hayop na siyang iaalay para sa Passover. Maalala natin yung preaching natin sa John chapter 2 na nangyari na itong bagay na ito. Na tinaboy ni Kristo yung mga traders doon sa templo ng Diyos nung araw ng Passover. Ngunit naulit ito dahil nung pagbalik niya, hindi pala sila nadala at hindi sila natuto doon sa preaching ng ating Panginoon. At makikita natin na dito nag-umpisang magkaroon marahil ng interes yung mga Greeks na sinasabi dito sa ating passage kay Kristo. Dahil doon sa sinasabi sa Mark chapter 11 verse 15 to 19, particularly sa verse 17, makikita natin na sinasabi ni Kristo doon na yung templo ng Diyos ay house of prayer for all nation. Alam natin kung sino yung mga Greek na ito. Ano ba ang meron dito sa mga Greek na ito? Sino ba yung mga Greek na ito? Dati mga kapatid, yung mga Greek, ang mga taong nagsasalita ng Greek, ay tinatawag na kagad na Greeks. At yung Greek word ay parang English word sa atin ngayon. Iyon yung universal language dati. Kaya pagka nagsasalita ka ng Greek, ang tingin sa'yo ng mga taga-Israel o mga Hudyo, ikaw ay isang Greeks. O isa kang Greek, isa kang Griego. Kaya masasabi natin, itong mga Greeks na ito, hindi sila native na Grecian o hindi sila mga taga-Greece lamang. Maaring merong mga taga-Greece but hindi native na mga taga-Greece lamang yung mga nandito. Baka halo-halong lahi na ang tinatawag nilang Greeks dito. At alam natin na itong mga Greeks na ito ay pwede nating maging
tawagin silang mga Gentiles dahil nga halo-halo yung lahi nila. Even us, pwede nating tawagin ang sarili nating Gentiles. Sino ba yung mga Greeks na ito? At alam natin na itong mga Greeks na ito ay uh, ay limitado lamang yung kanilang pagsamba sa Diyos kahit sila ay mag-profess na nais nilang sumamba sa Diyos ng Israel, sa Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni David, ni Isaac at ni David, sila ay magiging limitado ang paggalaw doon sa at pagsamba doon sa Jerusalem. At makikita natin doon sa John chapter 2 na ating preaching before sa Passover, alam natin na meron lamang courts kung saan pwede yung mga Gentiles. Nandoon yung traders. Hanggang doon lamang yung mga Gentiles. Hindi sila pwedeng pumasok doon sa loob ng templo sa Jerusalem. At makikita natin doon na bagamat welcome sila sa Israel, kung sila ay nag-profess ng pananampalataya, meron lamang silang limitadong paggalaw at pagsamba sa Panginoon. At makikita natin dito sa ating passage, sa verse 20, na itong mga Greeks or mga Gentiles na ito ay interesado doon sa relihiyon na meron ang Israel, yung Judaism. Sila ay interested doon dahil doon sa elegance ng morality na meron at tinuturo yung Judaism at gayon din yung kanilang monotheistic view ng God. Dahil alam natin, dati yung mga pagan worshipper, napakarami nilang Diyos at kita natin yan doon sa mga RCC ngayon na na-convert lamang sa ibang mukha. Marami silang Diyos at nakikita nila yung monotheistic view ng God na meron yung Israel ay napakaganda. Walang confusion kung sino yung dapat sundin. Walang confusion kung sino yung mas higit na dapat bigyan ng parangal. At gayon din sila ay na-attract doon sa elegance ng morality na meron yung mga Hudyo. Kaya naman sila ay nagpasya na mag-observe at mag-worship doon sa Feast of Passover dahil sa kanilang pagnanais na makapasok sa relihiyon ng Judaism. Dahil sa view na yan, na masasabi natin na sila ay nais maging part ng Judaism, dahil nga sila ay Gentiles, meron mababang pagtingin sa kanilang sarili, ang kanilang sarili, at gayon din yung mga Hudyo. Nakikita natin yung courts na kung saan lamang sila pwede, yung lugar kung saan lamang sila pwede doon sa templo ng Diyos sa Israel ay nagpapakita ng discrimination at difference ng dalawang lahi. Kung ikaw ay Gentiles, mas mababa ka doon sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, pwede silang pumasok sa loob ng templo ng Diyos, ngunit sila ay forbidden doon sa part ng Holy of Holies. Dahil yun ay sa high priest lamang at sa Diyos na pwesto upang i-observe. Ngunit kung titignan natin, merong differences yung dalawa. Merong malaking diferensya sa kanilang pagsamba. May malaking diferensya sa estado nila sa harapan ng Diyos. At kung merong diferensya sa estado nila sa Diyos, meron din diferensya sa kaligtasan silang dalawa. Marahil sa tingin ng mga Hudyo, sila ay mas ligtas at gayon din ang tingin ng mga Hentil, sila ay mas ligtas at yung mga Hentil naman ay merong 50-50 na chance sa kaligtasan, marahil yung kanilang tingin. Ngunit dito sa ating passage ngayong umaga, ipinakita ng Diyos na ang kaligtasan ay para sa lahat ng mananampalataya kay Kristo. Katulad nung binasa natin kanina doon sa ating New Testament na passage at gayon din sa ating Old Testament na passage. Nakikita natin mga kapatid doon sa verse 19, sa huli nating preaching, sinabi nung mga Jews, yung opposer ng ating Panginoon, ang mga Pharisees, na ang buong mundo ay nagpupunta kay Kristo o dumadako na kay Kristo. At yung kanilang relihiyon is gaining nothing. Ito ay pinapatunayan nitong verse 20 to 36 dahil even hindi lamang Israelites, hindi lamang Hudyo, bagkos pati yung buong mundo ay natutuon na yung pansin kay Kristo at nagnanais na makilala si Kristo.
Ano yung disadvantage nito doon sa mga Pharisees? Sila ay mawawalan ng kapangyarihan at gayon din yung kanilang glory ay mababawasan. Pagkat yung tinuturo ni Kristo ay salvation equally to both Jews and Gentiles. Hindi na kailangan mag-adhere ng mga Gentiles doon sa kautusan ng mga Hudyo. Hindi na kailangan makiusap ng mga Gentiles doon sa mga Hudyo. Ang hinahanap naman ng mga Gentiles, mga kapatid, ay yung wisdom mula sa Diyos. O yung wisdom wisdom sa buhay. Inaakala nila na yung morality at monotheistic view ng Jews ay makakadagdag doon sa kanilang wisdom. At ito ay kinorek ng ating Panginoon at ipinakita ng Panginoon yung tamang wisdom na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat. Makikita natin yung sagot ng ating Panginoon doon sa verse 23. Hindi directly sinagot ng ating Panginoon yung kanyang mga kausap na Gentiles, ngunit sinagot niya yung mga Hudyo at mga Hentil. Ang sabi ng ating Panginoon, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." At pwede natin yan idugtong doon sa verse 27 kung saan makikita natin yung merong dalawang ulit na nag-e-exist na emosyon doon sa ating Panginoon. Siya ay naging troubled doon sa situation na makita niya yung mga Hentil ay naghahanap ng kaligtasan sa Kanya o naghahanap ng wisdom sa Kanya. At maaalala natin yung verse 11 kung saan meron din, o chapter 11, na meron din dalawang emosyon yung ating Panginoon, yung galit sa kasalanan at gayon din pag-ibig doon sa mga makasalanan, kung saan si Mary ay nagkaroon ng hakbang patalikod doon sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Gayon din dito sa ating passage ngayong umaga, ngunit yung dalawang emosyon na naramdaman ng ating Panginoon sa verse 27 ay yung pagka-excite sa pagkaka-reveal ng glory ng Lord doon sa cross at gayon din yung takot sa kanyang flesh doon sa kakaharaping wrath of God. Kaya naman sinabi ng Panginoon dito sa verse 23, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." Para maunawaan natin yung sagot ng ating Panginoon diyan, dapat maunawaan natin yung tinatawag ng ating Panginoon diyan na hour has come. Ano ba yung hour na dumating sa panahon na ito? Naaalala natin sa chapter 2 din, doon sa pagkakausap ni Kristo at ng kanyang ina patungkol doon sa wedding sa Canaan, wedding sa Galilee. Makikita natin na sinabi ni Kristo na my hour has not yet come. Ano yung hour na paulit-ulit na binabanggit ng ating Panginoon? At dito, sa ating passage ngayon, ay dumating na sinasabi niya. Makikita natin yung word na hour na yan doon sa chapter 2 at gayon din sa chapter 4 verse 21 and verse 23, chapter 5 verse 25 and 27, 28, chapter 7 verse 30, chapter 8 verse 20, at dito sa ating passage. And even sa mga susunod nating passage, chapter 13 verse 1, chapter 16 verse 2, and verse 4, and verse 21, and verse 25, verse 32, and chapter 17 verse 1. Ano yung R na iyan? Ano ba yung sinasabi ng R na iyan? Yang R na yan ay nagsasalita patungkol doon sa death of our Lord Jesus Christ on the cross, His going to the Father, yung kanyang establishment of His kingdom. Para maunawaan natin yung R na yan, tignan natin yung death of Christ o yung kamatayan ng ating Panginoon. Ano yung kamatayan ng ating Panginoon? Merong, itong R na to, yung nagpapatungo doon sa oras ng kamatayan o yung doon sa mismong kaganapan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Merong paradox between glory of God, sabi ng ating Panginoon dyan, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Merong paradox. Kung yung hour na yan ay nag-speak about death of our Lord doon sa cross, medyo kakaiba ata yan doon sa glory na dapat meron yung isang hari at meron ang Son of Man.
paano magiging glorious yung kamatayan kung ito ay, paano magiging glorious yung isang hari o yung isang tagapagligtas kung siya ay namatay. Makikita natin sa verse 24, yung pagkaka-explain ng ating Panginoon patungkol doon sa sinasabi niyang glory ng kanyang kamatayan. Makikita natin yung kanyang binitawan na salita ay nagpapatungkol sa farming na kung saan ipinapakita niya yung analogy ng seed o ng buto ng isang halaman o ng isang prutas na ito ay magpo-produce ng fruit pag ito ay dumaan sa kamatayan at ito ay tumubo at magbunga ng mabuting bunga. Makikita natin mga kapatid na yung kamatayan ni Kristo ay parang isang buto ng isang prutas na itinanim, na matay, dumaan sa proseso ng kamatayan, ngunit doon sa proseso ng kamatayan, ito ay may matamis na bunga. Ito ay may magandang hitsura kapag ito ay lumago at namunga at namulaklak. Bago magkaroon ng great harvest, mga kapatid, yung seed ay kailangan munang mag-fall into the ground, mamatay. Dahil sa prosesong ito, dito nag-uumpisa yung paglago ng kanyang structure at gayon din yung kanyang pamumunga. Pwede nating mai-reflect yung buhay ng ating Panginoon doon sa seed na iyan. Siya ay namatay para sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga ililigtas, para doon sa kanyang para sa mga mananampalataya sa kanya. Para doon sa mga belong sa kanyang kingdom. Pwede nating maalala yung John chapter 6 verse 51 na siya yung tinapay na ibinigay ng Diyos para sa buhay at kaligtasan ng mga mananampalataya. At nagpatuloy siya dun sa verse 25 kung saan sinabi niya na in order to gain life, kailangan i-give up natin yung anumang desire ng ating flesh doon sa mundo. Yung sinasabi ng ating Panginoon na kamatayan dyan ay pagde-deny ng anumang worldly na pleasure, desires sa mga material things, sa comfort ng mundo. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. And even makikita natin dun sa verse 28 to verse 27 to 25. Yung comfort ng kanyang flesh ay kanyang tinanggihan. Maari niyang takbuhan yung kanyang kamatayan. Sa isang natural man, maari tayo ay tatakbo doon sa kakaharapin nating kamatayan. Sa kakaharapin nating galit ng Diyos. Ngunit hindi pinansin ni Kristo yung ninanais ng kanyang flesh. Dahil para sa kanya, ang nag-iingat ng kanyang buhay na nakatuon doon sa desire ng kanyang laman ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit ang pag-iingat sa buhay na nakatuon doon sa glory ng Panginoon, glory ng Diyos, ito ay nagdadala ng tunay na buhay. At itong kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang kanyang daan pabalik doon sa presensya ng kanyang Ama. Doon sa verse 32 ng ating binasa, hindi lamang doon pag-lift up kay Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung sense niyan ay kasama yung kanyang ascension doon sa right hand ng ating Panginoon. At yung establishment ng kingdom ng ating Panginoon, yung oras na ito ay establishment ng kingdom ng ating Panginoon. Yung salvation through Christ para sa lahat ng maniniwala sa Kanya. At judgment para sa lahat ng magre-reject sa Kanya. Makikita natin yan
doon sa verse 32 ng ating passage o verse 31 ng ating passage ngayong umaga. At pwede nating makita sa chapter 3 verse 17 to 19 and chapter 5 verse 22 to 29 yung judgment na pinapatukuyan ng ating Panginoon diyan. At gayon din, yung pagka-cast out sa ruler ng mundo. Yung kamatayan ni Kristo ay magtatanggal dun sa rule ni Satan sa buong mundo at pagkuha niya ng kanyang trono bilang rightful ruler ng mundo. Yung cross ni Kristo ay nagbasag o sumira nung kadena na nagtatali kay Satanas at gayon din sa mga hinirang ng Diyos. Yung victory ni Kristo ang naghayag ng pag-uumpisa ng kanyang paghahari at ng kanyang kingdom. At para din maunawaan natin kung sino yung Son of Man, pwede nating tignan yung ating passage kanina sa Old Testament. Sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14. At pwede nating i-rephrase yung verse 23 ng ating passage ngayong umaga, yung John chapter 12 verse 23, kung nauunawaan natin kung sino yung Son of Man, the rightful ruler, yung kanyang kingdom ay walang hanggan, yung magdadala ng kaligtasan para sa lahat, pwede nating i-rephrase yung verse 23. Ang pwede nating i-rephrase dyan, the death on the cross and going back to the Father of Jesus Christ that resulted to the establishment of His kingdom and the glory has now come. Ang sinasabi natin dyan, ang pwede nating makita sa verse 23 na yung kamatayan ni Kristo at pagbalik niya doon sa kanyang Ama na nagresulta ng pagkaka-establish ng kanyang kingdom at pagkaka-reveal ng tunay na glory ng Diyos. Ang Diyos ay nag-reveal ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang sinasabi ng ating passage dito, mga kapatid, yung glory ng Panginoon o yung kaligtasan ay tangi lamang natin matatagpuan doon sa krus ni Kristo. Doon lamang sa krus na kung saan kinamatayan ni Kristo. At matatagpuan lamang natin sa persona ng ating Diyos na tagapagligtas. Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay nagsabi na yung kanyang kamatayan will gather all His people. Hindi lamang sa Israel, bagkos gayon din sa buong dako ng mundo. Dahil ang krus ni Kristo, ang daan sa kaligtasan, yung kanyang kamatayan ay ang tunay na pagsunod sa Diyos. Kung naghahanap ang mga hentil ng karunungan, yun ay yung obedience sa Diyos. Kung ipinagmamalaki ng mga Jews yung kanilang kaligtasan, ang tanging kaligtasan ay yung pagsunod ni Kristo hanggang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung kanyang itinuturo dito sa ating passage ngayong umaga. At ito yung naunawaan ni Apostle John. At gayon din nung lahat ng disciple ni Kristo. Kaya nga sila ay naipadala sa lahat ng dako ng mundo upang ipahayag yung katotohanan ng kamatayan ni Kristo. Yung biyaya ng krus ni Kristo ay namasdan dahil dumating yung oras na siya ay ipako sa krus upang mag-glorify, upang ma-reveal yung katotohanan ng Diyos. Upang gayon din manampalataya ang lahat ng hinirang ng Diyos
sa Kanya. Bagamat hindi directly sinabi ito sa mga Gentiles o hindi directly sinagot ng Panginoon yung paghahanap ng mga Gentiles ng kanilang kasagutan doon sa kanilang tanong kay Kristo o sa kanilang paghahanap ng karunungan kay Kristo. Ipinahayag naman niya yung mga mangyayari sa future o sa mangyayari na mga sumusunod, yung kanyang pagkapako sa krus at gayon din yung pag-flourish ng kanyang kingdom sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At ito rin yung ipinahayag ng mga apostles at gayon din ng mga nanampalataya kay Kristo. Even yung mga nag-preach sa atin. Kaya tayo inabot ng kaligtasan na nagmumula kay Kristo na kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Makikita natin sa kamatayan ni Kristo, naging abundant at naging fruitful yung kingdom na ipinangako ng Diyos. At under ng katotohanan ng abundance ng kingdom ng ating Panginoon, pwede nating makita dyan na merong biyaya na ang servant ni Kristo ay susunod sa kanyang master, which is Christ. At yung isa naman ay the servant of Jesus Christ will be called children of God. Bakit kinakailangan na malaman natin yung mga bagay na ito patungkol dun sa abundance ng kingdom ng Panginoon at sa abundance ng fruit na na-reveal yung glory ng Panginoon? Dahil yung dalawang mensahe na ito, mga kapatid, patungkol sa kamatayan ni Kristo, ang nagdadala ng magandang imahe dun sa krus ni Kristo, sa kamatayan ni Kristo, upang tawagin yung mga nasa darkness na siyang hinirang ng ating Panginoon. At gayon din, tayo upang patuloy tayong manampalataya sa Kanya. Ang sinasabi natin sa abundance o doon sa malagong kaharian ng Panginoon, nananahan yung mga servant na siyang truly na sumusunod sa kanyang master. At gayon din, doon sa abundant kingdom ng ating Panginoon, yung mga servant ng ating Diyos ay pinaparangalan niya. Pwede nating i-consider yung unang mensahe, the servant of Jesus Christ, follow His master. Makikita natin sa verse 24 na yung kanyang death ay magdadala ng mayamang harvest para sa kanyang kaharian. At yung mga bunga ay yung mga mananampalataya sa kanya. Yung mga taong may tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay merong proper knowledge, may conviction, may trust kay Kristo. At alam natin na yung tunay na pananampalataya na meron ng isang Kristiyano ay biyaya lamang din ng ating Panginoon. Ito ay naibigay sa atin sa pamamagitan ng pagtapos ni Kristo ng gawa para sa kaligtasan sa atin. Kung wala yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, walang biyaya ng pananampalataya sa mga hinirang ng Diyos. At ang katotohanan dyan sa true faith na biyaya ng ating Panginoon ay kinakailangan ng tatlong components na yan. Yung knowledge, conviction, at trust kay Kristo. Pwede tayong magkaroon ng knowledge at conviction doon sa katotohanan na ating nakita sa krus ng Kalbaryo. Kung ano yung nakita nating maganda doon sa gospel. Ngunit hindi matatawag na true faith iyan kung wala iyang pagtitiwala sa ginawa ni Kristo at walang pagtitiwala sa persona ni Kristo. Ang true faith ay may involvement doon sa pagtitiwala sa gawa ni Kristo at pag-submit ng kanyang buhay doon sa persona ni Kristo.
At ang paraan upang malaman natin na tayo ay nagsasubmit at nagtitiwala kay Kristo, kung ini-involve natin yung ating buhay doon sa gospel. Ibig sabihin, yung buhay natin, yung kilos natin, yung ating mga salita ay naka-align doon sa gospel na ating tinanggap kay Kristo. Kung ano yung ating tinanggap doon sa ating Diyos na ating tagapagligtas. Makikita natin sa verse 24, sinabi ni Kristo, "Those who serve me, follow me." Hindi pwedeng, alam lang natin na totoo na si Kristo ay niligtas tayo. Ngunit walang epekto ito sa ating gawa at sa ating mga buhay. It means imitating yung ating Panginoon at tagapagligtas. Yung makita natin siya, yung makita natin yung katotohanan at maging convicted tayo na iyon ay totoo nang walang pagtitiwala dito ay hindi tunay na pananampalataya kay Kristo. Hindi tunay na nakaligtasan ng ating tinanggap. Ang tunay na pananampalataya ay merong pagsunod doon sa ginawa ni Kristo. May pagsunod doon sa truth na tinanggap at pinaniniwalaan. Pwede nating i-reflect ito, mga kapatid, sa buhay ng sa pagbubuo ng isang building o ng isang bahay o construction. Sa construction, gumagamit ng level yung mga gumagawa ng pundasyon at ng wall. Dahil yung level, ito ang nagtuturo kung tuwid ba sa lupa yung ating ginagawang structure. Kung tuwid ba o naka-align ba yung wall doon sa kanyang columns o sa poste o sa mga biga niya. Ngunit minsan, mga kapatid, yung mata ng tao ay nagtuturo ng diretsyo, ngunit hindi tama doon sa level na kanyang ginagamit. Ang nangyayari dito, kapag sinunod ng isang manggagawa ng construction, yung kanyang mata, imbis na yung level, ang nangyayari, nagiging balingo or nagiging mahina yung structure ng isang building o ng isang tahanan. Gayon din, ito ay hindi nagiging maganda ang resulta kung balingo ang ating walls, hindi maganda ang outcome. Pero ang higit sa lahat, yung tibay nito ay naaapektuhan. Makikita natin na alam ng isang construction worker na tama yung tinuturo ng level, ngunit nagtiwala siya doon sa tingin ng kanyang mata kung ano yung pantay at hindi. Makikita ang resulta nito ay grateful, katulad nung ating binasang passage kanina ni Brother Christian sa Matthew chapter 7. Guguho ang isang structure kung hindi ito pantay sa level ng kanyang poste at ng kanyang biga. At hindi ito level sa kanyang pundasyon. Katulad ito ng faith, mga kapatid. Sa pananampalataya, nakikita natin na si Kristo ang tagapagligtas, na yung gawa ni Kristo lamang ang makakapagligtas sa atin at pinapanampalatayanan natin. At ito dapat ay nag-e-epekto sa ating mga buhay. Kung nakita natin na tama yung ginawa ni Kristo sa kaligtasan para sa atin at ito yung nakaka-glorify sa Lord at ito ay nagpapakita ng totoong purpose ng ating buhay, dapat susundin natin ang bagay na ito. Dahil yung pagkakaalam natin na tama yung ginawa ni Kristo at walang pagsunod doon sa bagay na iyon, ito ay nagdadala ng kapahamakan. Ito ay nagdadala ng struggle sa Christian life. Ito ay nagdadala ng confusion sa buhay natin bilang isang Kristiyano. At minsan nagre-resulta sa pagtalikod sa pananampalataya kay Kristo. Ang puno ang magdedetermine kung ano yung prutas na kanyang ipinoproduce.
kung ano yung ating na-perceive na glory ni Kristo, yung kanyang perfect righteousness, yung kanyang obedience, yung kanyang unyielding devotion sa kanyang Father, yung holiness ng Diyos, yung grace, yung mercy, at yung great love ng Diyos. Ito ay dapat na makaapekto sa atin. Kung nakita natin na ito ay perfect righteousness, hindi ba ito desirable na sundin? Kung nakita natin na ito ay ang tamang obedience sa purpose ng life, hindi ba ito dapat sundin? Kung nakita natin yung grace at mercy at yung great love ng Panginoon, hindi ba ito worthy na i-imitate sa ating buhay? Kung yung mga katotohanan na iyon ang dumating sa ating buhay, iyon ang ating ipapamuhay. Bago yung binasa kanina ni Brother Christian sa Matthew 7, merong passage dyan na sinasabi ang ating Panginoon sa verse 15 to verse 20. Beware of false prophet. Pwede niyong basahin yan sa inyong mga tahanan, sa inyong pag-uwi. Ano yung passage ano yung sinasabi o yung buod ng passage ng chapter 7, 15 to 20 ng Matthew? Na kung ang bunga na itinanim ng Panginoon ay bunga ng grasya ng Panginoon at katotohanan, ito rin yung magiging kung ang tinanim ng Panginoon ay seed ng great love, great grace at great mercy ng Diyos, ito rin yung ating magiging buhay. Hindi pwedeng piliin ng prutas kung anong prutas siya magiging. Hindi pwedeng piliin ng isang bunga kung ano yung gusto niyang maging hitsura. Ang magdedetermine nito ay yung kanyang puno. Hindi natin pwedeng i-disguise yung ating sarili. Kung tayo ay mangga at tawagin natin ang sarili natin o bihisa natin yung sarili natin bilang isang mansanas. Kaya naman kung ito yung nakita natin, yung obedience at yung righteousness ni Kristo, iyon din yung ating sundin. Ngunit ang ating katanungan, nakikita ba tayo ng mundo bilang isang mabuting bunga na mula doon sa mabuting puno? Yung community ba na ating pinapaligiran o ating kinagagalawan ay na-identify tayo bilang isang good fruit mula sa good tree? At ang makakasagot niyan ay ang ating mga sarili at dalangin ko ay oo ang ating sagot. At kung hindi ay may pagkakataon tayong magrepent at maniwala ulit kay Kristo. Tignan natin kung ano yung epekto nito sa ating buhay. Tignan natin yung mga kausap ng ating Panginoon ng mga hentil dito. They are invested doon sa Judaism, doon sa elegance ng morality ng Judaism. Ngunit kung titignan natin closely yung elegance ng morality ng Hudyo, ito ay rooted dun sa self-interest. Ito ay rooted dun sa sariling interest, hindi dun sa interest ng kanyang puno o hindi doon sa interest ng Diyos. Ito ay sa interest ng kanyang sarili. Anong gusto ng mga Hudyo? Matawag silang pinakabanal sa lahat, pinakatama sa lahat, ang hinirang ng Diyos. Ayun lamang ang kanilang hinahangad. Ang bayan na hinirang lamang ng Diyos. Ano yung nagiging resulta nung kanilang paggawa doon sa kanilang moralidad? Nagdadagdag lamang sila ng patuloy na batas upang patuloy nilang magawa yung kanilang standard sa kanilang sarili. Ito ay nakatuon doon sa kanilang self-gain.
Ninanais nila yung kanilang sariling glory. Ina-aspire nila yung wealth ng mundo, yung glory na pwede nilang matamasa sa mga tao. Saan nakatuon yung kanilang kaisipan? Sa mga material na bagay, papuri ng tao, yaman ng mundo. At doon sa binasa ni Brother Christian sa verse 21 to 23 ng chapter 7 ng Matthew. Before din pala doon sa binasa ni Brother Christian. Ang sabi ng Diyos, sa araw ng paghuhukom, sa culmination ng lahat ng bagay, yung mga nananampalataya at naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa mga material na bagay o naghahangad ng mga material na bagay at papuri ng tao, ang isasagot sa kanila ng Diyos, "Depart from me. Hindi ko kayo kilala." Yes, maganda yung morality ng Judaism. Ngunit ito ay nakasandal doon sa kanilang pagnanais na makilala ng mundo. Maganda yung morality ng Judaism. Ngunit ito ay nakatindig doon sa kanilang pagnanais ng yaman at material na bagay sa mundo. Hindi nakaayon doon sa glory na dapat sa Panginoon. Let us imagine yung puno na may bunga. Kapag ka natikman ng isang farmer na matamis yung bunga ng kanyang ng isang puno, napapapurihan ba yung prutas? Ang una niyang papapurihan ay yung puno. Ang masasabi niya doon sa kanyang puno, ito ay healthy food. O ito ay healthy tree na nagpo-produce ng healthy fruit. Hindi immediately doon sa sarili. Hindi doon immediately sa bunga, kundi sa puno. Ngunit pagka nakatikim ang isang farmer ng hindi magandang prutas, anong sinasabi niya at anong ginagawa niya doon sa hindi healthy tree? Binubungkal niya yung ugat at itinatapon niya at tinataniman ng bago. Kasi mga kapatid, hindi dapat doon sa sariling glory nakatuon yung ating pagsunod sa Diyos. Pagkos dapat ito ay nakasandal doon sa katotohanan na kanyang inireveal sa person ni Christ at sa gawa ni Kristo. Merong kasamang pag-ibig, may kasamang joy, may kasamang kapayapaan sa presensya ng Diyos. Pwede nating i-consider yung verse 27 ng ating passage ngayong umaga, kung saan ang soul ni Kristo ay troubled, kung saan natatakot yung kanyang flesh dun sa kanyang kakaharapin na wrath of God. Kung normal na tao, na makita natin na maraming naghahabol sa atin, even Gentiles, and even Jews, napakadaling takbuhan yung nakakatakot na kamatayan sa krus at pag-depart ng presensya ng Diyos sa Kanya. Ngunit ang sabi ni Kristo, "But for this purpose, I have come to this hour. Father, glorify your name." It is denying the desire of the flesh na totally opposite dun sa kabanalan ng Diyos. Yung sheer determination na mapulfill yung purpose ng Diyos na ibinigay sa Kanya.
And that is hating the life na nakafocus sa comfort at sa glory ng mundo. Bilang isang bunga na itinanim ni Kristo, bilang bunga ng itinanim ni Kristo, tayo ay inuutusan na i-imitate si Kristo sa kanyang submission doon sa purpose ng Panginoon. Kung babalikan natin yung creation, ang purpose ng tao ay sumunod doon sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Ang purpose ng tao ay patuloy na tignan yung glory ng kanyang may likha. At ito yung ibinalik ni Kristo sa atin dito. Yung malaman natin yung purpose of life. Ang pagsunod doon sa kabanalan ng Diyos. Not defiling His righteousness, not defiling His holiness, not defiling His love. Dahil pag nagkakasala tayo, we defile His righteousness, His holiness. Pag nagkakasala tayo, we defiled His love for us. I-deny natin yung pagmamahal natin sa flesh at sa worldly comfort. Ito yung itinuturo ng ating passage ngayong umaga. At ang pwede nating makita dyan, the servant of Jesus Christ submit to the purpose of God in his life. Makikita natin yan. But for this purpose, I have come to this hour. Sa verse 27. But for this purpose, I have come to this hour. Sa purpose na ibinigay ng Diyos, dumating si Kristo sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pwede natin tignan yung dalawang bagay dyan. Yung purpose at yung hour. Yung hour kanina tinalakay natin. Yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung pagbabalik niya sa kanyang Ama. Yung establishment ng kanyang kingdom. Yung purpose, mga kapatid, ito yung inilagay ng Diyos na dapat gawin niya. Yung i-reveal yung glory ng Panginoon, yung i-reveal yung katotohanan patungkol doon sa obedience, sa righteousness, yung obedience sa law, yung righteousness ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, ipakita. At gayon din yung pagmamahal at grasya. We think we know love. We think we know grace without God. Iniisip ba natin na alam natin yung righteousness kung wala si Kristo? Ano yung righteousness natin? Yung madaling mag-conform sa isang panig para ma-please lamang yung isang panig? Ano yung alam natin patungkol sa pag-ibig? Yung sundin, yung nararamdaman natin? That is not love. Love is submitting to the authority of God. We think we know holiness. Akala natin, porke gumagawa tayo ng tama at hindi tayo nagmumura, hindi tayo gumagawa ng anumang immorality, anumang pagnanakaw, pagpatay, we are holy. Ang kabanalan ay hindi maa-attain ng tao. Isipin na lang natin, pag tumingin tayo sa isang kaaway natin, kung paano natin siya i-murder sa ating kaisipan. Kung paano tayo mag-take lust sa opposite sex pag tinitignan natin. We think we know holiness. Kung wala yung tunay na pagsunod ni Kristo, hindi natin malalaman ang mga bagay na yan. At ang purpose ng buhay ay sumunod perfectly sa kabanalan, sa righteousness at sa pag-ibig ng Diyos. At kaya ba natin gawin yan kung wala yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Kung wala yung kanyang pagpapakita ng buhay
at pagbibigay ng buhay para sa mga hindi kayang gumawa ng bagay na yan. We can argue na kaya na natin gawin ngayon. Yes, dahil yung Holy Spirit na nagre-reside sa atin ay bunga ng biyaya ng kamatayan ni Kristo. Kaya tayo merong kakayanan na sumunod sa ating Panginoon. Let us consider Philippians chapter 3 verse 8 to 14, kung saan sinabi ni Paul o iniisip ni Paul yung kanyang nakalipas na buhay. Kung saan minemeditate niya yung kanyang nakalipas na buhay at tinawag niya itong mga rubbish. Dahil ito ay hindi nagdala ng salvation at ng buhay sa kanya. Kaya naman siya ay nagpe-press toward to the goal para doon sa biyaya na ihinanda sa kanya ng kanyang Diyos at ng kanyang Panginoon. Yung kanyang nakalipas na buhay ay nakasentro doon sa kanyang pagtitiwala, doon sa kanyang kayang gawin. Yung pagtitiwala niya sa glory ng pwede niyang makuha mula doon sa approval ng mga tao. Yung kanyang pagtitiwala sa kanyang kayang gawin para sa kaligtasan. Ngunit ito ay hindi nagdala ng kaligtasan sa kanya at ng buhay. Ang nagdala ng kaligtasan sa kanya ay pananampalataya kay Kristo. At dahil sa pananampalataya na yan, mga kapatid, he pressed toward unto the goal. Imagine natin o isipin natin yung word na press toward to the goal, press on toward the goal. Yung press, mga kapatid, it takes force. Binibigyan ng effort. Binibigyan ng buong konsentrasyon ng kanyang sarili, ng kanyang buong pagkatao. Ibig sabihin, maayos na pagsunod dun sa kanyang pinananampalatayanan ng kanyang tagapagligtas. Pagkat iyon yung nagdala sa kanya ng kaligtasan at kanyang buhay. Ngayon, ang ating tanong, mga kapatid, meron ba tayong participation doon sa ating salvation kung tayo ay nagpe-press on toward to the goal? Ang ating answer ay hindi, wala. Wala tayong partisipasyon doon sa bagay na iyan. Yung ating obedience doon sa purpose na ibinigay ng ating Panginoon, yung ating pag-press on toward the goal, ay patunay lamang na meron na tayong buhay mula kay Kristo. Na tayo ay ligtas. Hindi tayo nagdadagdag sa ating kaligtasan. Hindi tayo nagdadagdag sa buhay na binigay ng Diyos. It is just evidence of faith in Jesus Christ and His work for our salvation and for our eternal life. Ang pagiging convinced na tayo ay enemy of God bago ang ating pananampalataya ay magbibigay sa atin na lahat ng ating deeds, ng obedience, o yung ating pagsunod doon sa yung mga mabubuting gawa natin, ay isang stubborn insisting ng ating own idea patungkol sa salvation. At yan ay isang rebellious act sa harapan ng Diyos. Kaya naman kung ikaw ay patuloy pa ring nananampalataya sa iyong kakayanan na mailigtas ang iyong sarili, kung pinapanampalatayanan mo pa rin yung mga mabubuti mong gawa, bitawan mo na yan, kapatid. Ngayon ang araw ng kaligtasan na dinala sa iyo. Tignan mo yung krus ni Kristo. Yun ang nagbigay ng kaligtasan sa lahat ng hinirang ng Diyos. Yun ang nagbigay ng buhay sa lahat ng hinirang ng Diyos. Yung buhay na may tamang pagsunod sa kabanalan, sa pag-ibig at grasya ng Panginoon. At kung nakikita mo yan sa lahat ng mga mananampalataya, iniimbitahan ka ng ating Panginoon ngayon na manampalataya sa kanyang krus ng Kalbaryo.
at pagsisihan mo yung iyong pagpipilit sa iyong sarili na ikaw ay mabuti, na kaya mong iligtas ang iyong sarili. Ang pagpipilit mo ng tamang daan sa iyong sarili. At tanggapin mo yung kaligtasan sa mayamang grasya ng ating Panginoon. Ang pagiging convinced na ang tunay na pagsunod, ang purpose ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin ay magbibigay sa atin ng pagkilos doon sa ating pinananampalataya ng katotohanan. Ang pinupunto natin dito, mga kapatid, the obedience of Jesus Christ is the pattern of Christians for submission to the purpose of of God. The obedience of Jesus Christ is the pattern of Christians for the submission to the purpose God has laid. Alam ba natin yung phrase na nauuso ngayon na I am the captain of my ship? Ito ay uso at kilala sa lahat ng mga social media at even sa mga videos na ating pwedeng makita. Sa kind ng kaisipan na ito, makikita natin na ito ay nakafocus doon sa mga bagay kung saan nasa-satisfy yung kanilang buhay dito sa mundo at gayon din na nasa-satisfy yung comfort ng kanilang flesh. Yung kaisipan na ito ay naghahangad ng kanyang sariling direksyon sa buhay, ng kanyang sariling kaligtasan sa buhay. Ito ay ang pagdidikta kung saan siya dapat pagdidikta sa sarili kung saan niya gustong pumunta at kung ano ang gusto niyang gawin. Freeing himself to the authority that is existing in his life. Ano yung epekto nito sa tao? Nagiging rebelde ang tao sa lahat ng otoridad sa mundo. Nagiging rebelde sa purpose na dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Makikita natin yung mga bata ngayon. Ano yung sinasabi nila pagka may tinuturong direksyon yung magulang sa kanila? I am the captain of my ship. Alam ko yung tama para sa akin. Anong epekto nito sa atin? Sa gobyerno. I am the captain of my ship. Yung idea ko ang tamang gobyerno na dapat na nandiyan. Ano yung nagiging epekto nito sa ating pagtatrabaho? I am the captain of my ship. Hindi ako pwedeng diktahan ng mali. Hindi ako dapat diktahan ng aking boss. Ano nangyayari? Kapag hindi nasasatisfy ang flesh, hindi nasasatisfy yung sariling idea, umaalis sa trabaho. Nagiging self-centered ang tao pagka merong ganitong kaisipan. Isipin natin sa isang paglalayag, kung tayo ang captain ng ating own ship, kung makita natin yung great tides ng buhay, we easily abandon the ship. Or, nagre-reroute tayo dun sa mga mas easy na tides. Kung nasan yung comfort ng ating flesh, kung nasan yung comfort ng ating sariling idea ng dapat meron tayo na material na bagay. Ngunit tignan natin kung si Kristo, yung ship, yung captain ng ating ship, he navigates yung ating course sa paglalakbay ng merong perfect o malinaw na pagtanaw sa destinasyon.
He will never abandon the sheep. Maging ang tides ay maging rough sa atin. Maging mapanganib man yung sea na ating nilalakbay, He will never abandon us. Ang problema sa tao, mga kapatid, kaya tayo nagde-decide na we are the captain of our own ship, ay dahil hindi natin natatanaw yung dulo ng ating course. Ngunit dun sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ipinakita niya yung course na ating tatahakin o yung ating landing kung patungo saan. It is for the glory of God and also eternal life. Nakatingin lang tayo minsan doon sa dadaanan natin. Hindi tayo nakatingin doon sa finish line. Kaya tayo nagwe-waver yung ating faith, nagwe-waver yung ating sariling paniniwala kay Kristo. Isang unknown author yung nagsabi nito, God promises a safe landing, but not a calm passage. Ang katotohanan, mga kapatid, tayo ay nasa mundo pa rin. Tayo ay patuloy pa rin na nakalock in flesh. Kaya may battle pa. Kaya meron pang mga matataas na alon sa buhay. At the way na maiwasan natin yung matataas na alon na yan is we compromise to the world. Magre-route tayo dun sa mabababang tide ng buhay. Ngunit kung ang ating kaisipan ay nakatuon doon sa pag-ibig ni Kristo na ibinigay sa atin kaya tayo may kaligtasan at gayon din merong eternal life at glory to come. At nalalaman natin, nakasama natin yung siyang namatay para sa atin. Yung malaman na siya ay namatay sa atin. We know. It signifies na hindi tayo iiwan ng Diyos. Even to those great tides of life. Kaya may battle. Dahil kaiba tayo sa mundo. Kaya may great tides. Dahil kaiba tayo sa mundo. Kaya may persecution dahil iba tayo sa mundo. Iba si Kristo sa mundo. Kung may great tides ba ng ating buhay, we stop on obeying God. Press toward unto the goal. Tignan natin yung obedience ni Christ doon sa great tide na kinaharap niya sa verse 27 to 28. Ipinagpatuloy ni Kristo yung pagsunod doon sa course na inilaid ng Panginoon para sa kanyang buhay, doon sa purpose ng kanyang buhay. And what it brings to us is salvation and life eternally. Marahil meron tayong mga problema financially, sa relasyon. Gayon din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Marahil iniisip natin na mag-compromise sa mundo minsan dahil bombarded na tayo masyado ng maraming problema ng mundo na halos papatayin tayo ng mga problemang ito. Ang pwede nating isagot dyan, mga kapatid, shall be it.
For kung ito ay para sa glory ng Panginoon, then shall be it. Sa ating challenge, mga kapatid, sa umagang ito, follow Christ and deny the insisting force of flesh. Do not compromise to the world. Even mag-lead ito sa death. Marahil, nandun tayo sa point na tayo ay nandun na tayo sa point ng marami tayong due dates. Marahil nandun tayo sa point ng nahihirapan na tayong mahalin yung ating kapatid sa Panginoon. Marahil nandun na tayo sa point na nahihirapan na tayong pagsabayin yung trabaho at pagsunod kay Kristo. Mas piliin nating sumunod sa Diyos, mga kapatid. Kung ang puno natin ay perfect ang obedience, dapat ganun din yung fruit. Kung nakita natin na maganda yung puno ni Kristo, na siyang nagbubunga ng dakilang mga bagay, mag-partake tayo sa kagandahan nun. Hindi lamang para sa ating sarili, bagkus sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang Great Commission na idinala ng Panginoon sa ating buhay is to make disciples, preach the gospel, baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost. Ito ay pagpapatuloy ng sinimulang gawa ni Kristo. Hindi natin sinasabi na sarili nating gawa yung ating pagpapagal sa buhay Kristiyano. Ito ay gawa pa rin ni Kristo dahil yung impluwensya sa ating puso at kaisipan ay patuloy sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa na sinimulan sa krus ng Kalbaryo. And other truth dun sa R na sinasabi ni Kristo na dumating na. Hindi ito one time lamang, mga kapatid. Hindi lamang ito immediate dun sa cross event. Bagkus ito ay patuloy, nagsisignify lamang yung R na yun hanggang doon sa completion ng salvation, sa glory na paparating sa atin. Paano natin magagawa ang mga bagay na ito? I-follow si Kristo. I-follow yung Great Commission na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng patuloy na pag-meditate ng kanyang salita, pagpakikiisa sa local church. Paano natin masasabi na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon kung wala tayong local church? Kung walang otoridad yung Diyos sa iyo dahil hindi ka nagpapasailalim sa isang local church. For our second message, the servant of Jesus Christ will be called children of God. Hindi lamang pagpapagal sa buhay yung ipinapangako ng Panginoon. Ipinapangako din ng Diyos na tayo ay kanyang tatawaging children of God. Sa verse 27, my Father will honor those servant na susunod sa Kanya. Sabi ni Kristo dyan, if anyone serves me, the Father will honor him. First thing na ating pwedeng makita dyan, yung bagay na serve, yung service sa ating Panginoon. Yung service na yan ay hindi tayo finors na gawin. Hindi tayo pinilit gawin. Sinerve natin ang ating Panginoon dahil siya ay glorious. Sinerve natin siya dahil sa kanyang grace na yung kanyang mga kaaway ay kanyang muling
ibalik sa kanyang presensya at ibigin at bigyan ng buhay at kaligtasan. Yung ating service ay honoring the great grace na binestow sa atin ng Diyos. Dahil mula doon sa great grace na yon, tumubo yung itinanim na buhay ni Kristo at nagbunga sa atin. Kaya tayo may mga mabuting gawa. At isa pa nating pwedeng makita dito, mga kapatid, na kung ang believer ay in-honor yung kanyang master, marapat lamang niyang gawin na i-honor yung kanyang master. Saan tayo nakakita ng isang boss ay ni-reward tayo dahil ginawa natin yung naka-assign na trabaho natin ngayong araw? Saan tayo nakakita na ni-reward natin yung PC natin o laptop natin dahil nagawa niya yung kanyang purpose ngayon? Saan tayo nakakita na ni-reward natin yung damit natin dahil nagawa niya tayong damitan ngayong araw na ito? Marapat lamang na pagsilbihan natin ng Diyos dahil tayo ay nakatanggap ng great grace mula sa Kanya. Ngunit sa great grace ng Lord, kabilang dyan ay yung i-honor pa tayo. Nag-exceed pa ang Lord sa Kanyang, nag-exceed pa yung grace ng Lord na tayo ay i-honor. Enough na tayo na pagsilbihan natin ng Diyos dahil sa Kanyang great grace sa ating buhay. Ito yung dapat i-fix natin sa ating mga mata. Yung glory ng ating Panginoon. Yung glory ni Kristo sa ating buhay. Sa pagbalik ng ating Panginoon, meron tayong kapahingahan. Doon sa ating service, mahirap mga kapatid. Hindi madali yung ating service sa Panginoon. Dahil it takes na tayo ay ma-afflict, tayo ay mag-suffer ng kahihiyan sa mundo para lamang sa kapurihan ng ating Panginoon. Ano yung isang motivation ng isang Kristiyano? Yung grasya ng Panginoon na malaman natin yung kanyang holiness, yung kanyang righteousness at yung kanyang love. Tinatanaw natin yung great honor na ating kakaharapin na maging kabilang tayo sa kaharian ng Panginoon. Doon sa lugar na iyon, we meet Him face to face. Yung ating faith will be perfected of His glory, because of His glory. Mabivindicate yung ating hope. For He will reveal Himself to all the world. Ngunit sa ngayon, ano yung dapat nating gawin habang wala pa yung katapusan o yung culmination ng plano ng Panginoon? Fix our hope and faith doon sa gospel ni Kristo para patuloy tayong ma-align doon sa purpose ng buhay na isinet ng Panginoon sa atin. Sa bagay na yun, we honor God by hoping doon sa great honor ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung pwede nating makita dito? The life of the follower of Christ is driven by hope that is in Christ. Yung buhay ng isang tagasunod ni Kristo ay pinapatakbo ng kanyang pag-asa kay Kristo lamang. Ang servant ni Kristo ay tatawaging children of God. Makikita natin sa verse 26 at gayon din sa verse 36. Yun ay great reward at honor sa isang tao na kanyang marireceive. Ngunit yung honor na sinasabi ng ating Panginoon dito ay nasa sense ng future reward, hindi immediate. Dahil kailangan muna natin magsilbi sa ating Panginoon para tayo ay ma-honor, para yung honor ay ma-bestow sa atin.
pwede nating i-consider yung una nating message. Lahat ng magsaserve kay Kristo ay susunod sa Kanya. At iyon ay pananampalataya. At dahil tayo ay nananampalataya kay Kristo, tayo ay nagiging kaisa ni Kristo at nagiging part ng pamilya ng Diyos. At makikita natin yan dun sa John chapter 1, verse 11 to 12, verse 32 to, and verse 36. Tayo ay nagiging kasama ni Kristo sa kanyang pamilya o kasama ng Ama sa kanyang pamilya. Ngayon, kung tayo ay already children of God, dahil sa pananampalataya kay Kristo, paano na itong reward ng honoring ay future things to come? Bakit ito ay future things to come pa? Dahil mayroon pang battle sa mundo, mga kapatid. Meron pang battle sa sinful world. Meron pang battle contrary doon sa kabanalan ng Diyos. At even tayo ay tunay na anak ng Diyos ngayon at ipinapangalandakan natin sa pamamagitan ng ating salita at gawa, tinitignan ito ng mundo na foolishness. Tinitignan ito ng mundo na bilang walang kwentang bagay. Yung sinasabing future honoring sa atin, mga kapatid, pag vinindicate ng Panginoon, sinabi ng Panginoon na itong mga tinatawag niyong foolish, at patuloy na sumusunod sa akin ay tunay kong mga anak at tunay na kabilang sa aking kaharian sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi pa ganap ang ibig sabihin ba nito, hindi pa ganap ang ating pagiging anak ng Diyos? Ganap na ang ating pagiging anak ng Diyos, mga kapatid. Yung honoring na sinasabi sa atin ay pag-honor doon sa mga walang pananampalataya kay Kristo at kabilang sa darkness. Pwede nating i-consider yung Romans chapter 8 verse 12 to 17, kung saan sinasabi dyan na na-receive natin yung Spirit, yung Holy Spirit na nagre-reside sa atin dahil kay Kristo, na siyang namatay para sa atin para i-grant itong blessing na ito, na buhay sa atin. Kaya naman yung mga anak ng Diyos ay led by the Holy Spirit at sila ay bago ng citizen sa kingdom ng Panginoon. At yung Spirit na iyan ay nagtetestify sa atin. Nagtetestify na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Paano natin malalaman na tayo ay tunay na anak ng Diyos, mga kapatid? Sa pamamagitan ng ating pagsunod doon sa conviction ng Holy Spirit sa ating mga nababasa na scripture at preaching sa bawat linggo, bawat Wednesday at bawat fellowship. Kung sa mundo, yung ating honoring ay future things to come, sa ating mga sarili, mga kapatid, alam natin na tayo ay anak ng Diyos at mapapatunayan natin yan pagpatuloy tayong sumusunod dun sa conviction ng Holy Spirit sa ating mga sarili. Para sa mundo, arrogant na claim yung children of God. Ngunit ito ay pinapatunayan ng Holy Spirit sa ating buhay. Maaaring sabihin na foolishness ito. Ngunit ito ay katotohanan dahil ito ay nangyayari at ito ay ipinangako at nangyari sa ating mga buhay. Ngayon, kung nalaman natin na tayo ay tunay na anak ng Diyos, katulad na sinasabi ni Paul, ano yung ating dapat gawin? We must cling to the cross of Christ. Walk in His light. Verse 36. Cling to the cross of Christ.
Dumadating tayo minsan na kinoconvict tayo ng Panginoon kung ano yung dapat nating gawin. Ngunit dun sa stubbornness natin, hindi tayo sumusunod. At yun ay pagpapakita ng ating pagiging rebelde, bagamat tayo tinawag na anak ng Diyos. Yung malaman mo at nauunawaan mo na ikaw ay patuloy na makasalanan, iyan ay nagpapakita na ikaw ay kailangan mag-repent at sa pagre-repent na yan, ng patuloy at pagmomortify ng sin na yan, napapatunayan mo na ikaw ay sons of God, na ikaw ay son of God. Ang pinupunto natin dito mga kapatid, the aim in the life of the follower of Jesus Christ is the glory that is from God. Ang aim ng buhay ng follower ni Kristo ay ang glory na nagmumula sa Diyos. Tayo ba ay familiar dun sa trend sa social media na mas mahalaga ang sumikat at kumita kaysa sa dignidad? Makikita natin na maraming influencer, maraming nagpo-post na ganito ang kanilang kaisipan. And others, yung other, gumagawa pa ng music video na kasama nakalantad yung kanilang katawan. At yung iba ay nagiging proud na kabilang sa community ng pornography. Dahil ganito yung kanilang kaisipan at ito yung lagi nilang sinasabi. Mas mahalaga ang makilala at kumita kaysa dignidad. At tinatago nila yan, minsan tinatanggal nila ang makilala o sumikat dun sa bagay na kumita lamang. Yung ganitong uri ng kaisipan, mga kapatid, ay nakafocus dun sa glory na pwede nilang makuha o dun sa reward materially na kanilang nais sa mundo. Tinatago nila yung ganitong kaisipan, yung ganitong kasalanan, maruming kaisipan, sa pamamagitan ng sinasabi nila na ang kanilang ginagawa ay art, na ang kanilang ginagawa ay entertainment para sa mga napapagod na tao, yung kanilang ginagawa ay learning material para sa ikauunlad ng kaisipan ng tao. Ngunit ang reality, mga kapatid, ang ninanais lamang nila ay yung mga material na gain sa mundo. Kadalasan ng mga Kristiyano ay may ganitong kaisipan. Nag-aak ang isang believer na siya ay nag-hope dun sa reward na magmumula sa Diyos. Ngunit actually, ang naisin niya ay hindi naman pera, ngunit yung approval ng tao. Paano natin masasabi ang mga bagay na ito? Minsan, nasa church na lang tayo dahil unique. Yung Reformed faith, yung doctrine ng Reformed ay unique. Logical. Mas wise. Tignan. Dahil gusto nating makita ng ating pamilya, ng mga kaibigan natin, even nung mga kasama natin sa church, na tayo ay katulad ng biniyayaan ng Panginoon ng pagkaunawa sa Kanya. I-consider natin yung John chapter 5 verse 44. How can you believe when you receive glory from one another and do not seek the glory of God that comes from only God? Yung sinasabi ng ating Panginoon dito at tinuturo ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, huwag tayong mag-seek ng approval kung tayo ay Kristiyano. Hindi yung kapwa mo Kristiyano ang mag-approve na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. It is the Holy Spirit that bears witness sa ating adoption sa ating Panginoon. Yes, meron tayong interview at ina-approve ng buong kongregasyon ng mga mananampalataya ang ating pagpasok sa iglesia bilang tagasunod ni Kristo. Ngunit hindi iyon ang final say.
May mga pumapasok sa local church na nag-a-apostate. Para mapatunayan natin sa ating sarili na tayo ay tagasunod ni Kristo. Yun ay sa pagsunod natin at patuloy na paggawa sa atin ng Holy Spirit upang maunawaan natin na tayo ay patuloy na makasalanan at kailangan sumunod sa repentance sa Diyos. Ano yung effect ng ganitong kaisipan pag tayo ay nagsiserve sa ating Panginoon? Nagsiserve lang tayo, ine-expect natin yung praise mula doon sa ating mga kasama. Ine-expect lang natin na tayo ay ma-approve ng mga kasama nating mananampalataya, and that is borrowed faith. Humihiram tayo ng pananampalataya lamang sa kanila. And it sometimes cause distraction sa loob ng church. Dahil yung mga malimong kaisipan ay kadalasan na ihahalo mo pa doon sa mga tunay na mananampalataya. Minsan tinitignan natin maliit na bagay na tawagin na tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga, ang dali lang sa atin na parang napakagaan lang sa atin na tawagin na anak ng Diyos. Isa sa mga natutunan ko sa Reformed Baptist, meron akong nakilalang Reformed Baptist na hanggat hindi na covenant ang ating church, hindi niya ako tinawag na brother. Hindi yun pagiging cruel na tinignan ko. Yun ay tamang dapat gawin. Hindi ko sinasabing tama nating dapat lahat gawin, ngunit tama lamang na maranasan ko. Dahil doon, na-appreciate ko yung pag-iingat ng mga taong iyon sa iglesia ng Diyos. Huwag nating maaliitin na tawagin tayo na anak ng Diyos. Para sa atin, walang pakinabang ito sa mundo. Walang pakinabang sa atin, walang return na material things. Walang return na magandang bagay na physically na ating nakikita. Ngunit ang matawag na anak ng Diyos ay isang magandang bagay. Meaning, tayo ay obedient sa righteousness ng Diyos. Meaning, tayo ay nakikitaan ng grasya na nakay Kristo. Meaning, tayo ay nakakakitaan ng pag-ibig, na dakilang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang iglesia at para sa mga kanyang hinirang at patuloy na inaabot. Dapat nating malaman na tayo ay miserable. At kung tayo ay naghihingi ng approval sa kapwa nating makasalanan, it is like beggar na nanghihingi ng approval sa isang beggar din. Tignan natin yung Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. Ang isang Kristiyano, ang kanyang pag-asa ay nakay Kristo. At yung pag-asa na iyon, sa muling pagbalik ni Kristo ang nag-e-empower sa kanya to mortify his sin, to mortify their sin. Dahil doon sa paggawa ng banal na spirito para sa kanilang kaligtasan. O dahil sa kanilang kaligtasan. Ang ating pag-asa ay na kay Kristo lamang dapat, mga kapatid. Hindi sa anumang material na bagay na meron tayo. Hindi doon sa mga bagay na pwede nating makuha sa mundo. Kung hindi doon sa pinapangako ni Kristo na buhay after ng lahat. Enjoyin natin yung pagiging anak ng Diyos. Dapat maging delighted tayo doon sa righteousness ng Panginoon. Delighted sa kanyang holiness at sa kanyang pag-ibig. Delighted tayo sa fellowship ng ating mga kapwa mananampalataya.
Delighted tayo sa pagmamortify ng kasalanan. Ang ating challenge, pangalawang challenge mga kapatid is, fix our eyes to the glory of Jesus. Dahil pag bumalik si Kristo, tayo din ay i-glorify niya, i-vindicate niya yung tayo dun sa mga nagsabing, tayo ay foolish sa pagkiklaim na tayo ay anak ng Diyos. I-vindicate niya tayo doon sa mga nagsasabi na martir tayo at nagpapakamartir tayo sa walang kwentang bagay. I-vindicate niya yung lahat ng ating pagpapagal. Tignan natin kung paano tayo nagsuserve sa ating Panginoon sa ating paglilingkod sa church ngayon. Tignan natin kung nasan yung ating pag-asa. O katulad ba tayo ng mundo na tinitignan na maliit na bagay lamang yung pagiging anak ng Diyos at yung great reward na nakahanda sa atin. Itanong natin sa ating sarili kung ang Great Commission ba as a church ay nagagampanan natin, having in mind yung glory ng Panginoon, having in mind na itong mga bagay na ito ay ginagawa natin bilang patuloy na pagkilos ni Kristo sa pag-abot sa mga wala pang pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, tayo ay dadako sa paglipat sa para sa covenant members, tayo ay lilipat sa bagong pwesto ng church. Paano natin nakikita na fruitful ang Diyos sa kanyang fruitful ang kingdom ng Diyos sa mundo ngayon, sa ating buhay ngayon? Don't worry, hindi ako mag-e-end up sa giving. Kung nakita natin, kung tayo ay bunga ng itinanim na seed ni Kristo, tayo ay patuloy na mag-a-abide sa puno. Kung tayo ay bunga, tayo ay patuloy na makikiisa doon sa puno at hindi lalayo doon. Hindi natin i-identify yung sarili natin sa ibang puno. Sa ating situation ngayon, mga kapatid, yung pakikiisa mo sa gawain ng church, sa hangarin ng church, ay pagpapakita ng pagsunod. Yes, maraming mahirap. Marahil yung ating mga gagawin para sa ating paglipat sa church ay maaapektuhan yung oras ng ating trabaho, oras ng ating pagpapahinga, yung convenience natin sa ating mga sariling mga sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ngunit, i-take natin to as a challenge. I-take natin to as part ng pag-deny ng ating flesh, bilang pag-deny ng ating mga sarili, bilang pag-deny doon sa lust natin, sa material things. Let us build yung magandang image ng church. Let us love one another. At hindi lang one another. Let us love our church. Maging parte tayo. Include natin yung ating sarili. I-partake natin yung ating sarili doon sa gospel na ating tinanggap, katulad ng ating sinabi kanina. Kung nakita mo na dito ka sa iglesia na ito, nakakarinig ng righteousness, ng katotohanan ni Kristo, hindi ba marapat na isipin mo na ikaw ang nakikinabang sa church, higit na ang church na nakikinabang sa'yo? Our little labor dito sa church ay hindi mag-a-add up ng glory ng Lord. But itong labor natin ay nagbibigay
ng patunay na buhay yung itinanim na seed ni Kristo sa buhay natin. At dun sa ating pagtutulungan, mga kapatid, sa ating mga hinaharap na project at mga hinaharap na mga problema, ipinagaganda natin, ginagawa nating pleasurable yung puno, yung kingdom ni Kristo, na kung tignan sa mundo ay foolishness, na kung tignan sa mundo ay walang kwentang bagay, na kung tignan yung krus ni Kristo ay isang basura. I-partake natin yung ating buhay sa gospel na ating tinanggap. Let us deny ourselves and look forward dun sa glory ng Panginoon. Look forward doon sa mga maaari pang mapagpreachan ng gospel ng Saved by Grace Reformed Baptist Church. Para sa ating conclusion, the whole salvation and kingdom of God flourished in the death of Christ on the cross. It is the reason why Christians have salvation. It is the reason why we have biblical doctrines. It is the reason why there are good works. It is still Christ that is still working until the completion of salvation that has been decreed by His Father. Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin.